Maaliwalas ang umaga nang magyaya si Kaylin sa kanyang matalik na kaibigang si Ana at apat pang kabarkada na sumama sa fiesta sa bayan ng kanyang bagong nobyo, si Brian. "Uy, Ana, sasama ka ha? Ipapakilala na niya ako sa pamilya niya," masayang wika ni Kaylin. Medyo nagtaka si Ana nang malamang kailangan pa nilang magpangka papunta sa lugar. "Ha? Ang layo naman, bakit di na lang sa bayan natin?" tanong niya. Kasi nasa isla sila, pero safe naman," sagot ni Kaylin na may kasamang ngiti kahit halata ang kaba sa mata. 6 silang bumiyahe, 2 babae at 4 na lalaki. Pagdating nila sa dalampasigan, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at mga matang nakatitig mula sa mga taga roon. Tahimik ang paligid at tila sinusuri sila ng bawat taong madaanan. Biglang may patakbong lumapit mula sa bangka. "Uy, nandito na pala kayo. Tara na sa bahay." Masayang bati ni Brian sabay hawak sa kamay ni Kaylin. Habang naglalakad, napansin ni Ana na halos lahat ng taong nadadaanan nila ay hindi natatanggal ang tingin sa kanila. May isang lalaking nakaupo at may hawak na mikropono na nagsalita. "Ang dami naman yan, Brian. Sana all." Tumawa lang si Brian at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa bahay, mainit silang sinalubong ng magulang ni Brian. Pagkatapos ipakilala si Kaylin, bigla itong may binitawang babala. "Mga iho't iha, huwag kayong makikikain o makikihalubilo sa mga tao sa labas mamaya. May mga aswang dito." Nagkatinginan silang lahat at bahagyang natawa. Akala'y biro lamang. Pero ramdam ni Ana na seryoso ang tono ng boses ng matanda. Lumalim ang gabi. Habang nagiinuman at nagkukwentuhan sa sala, biglang nakarinig sila ng kaluskos sa labas. Kasunod ang mahinang kalampag sa bubong. "Tok! Tok! Tok!" Naririnig niyo yon? Mahina pero nanginginig na tanong ni Ana. Sumunod ang tila pagkayod ng mahahabang kuko sa kahoy at may mabibigat na yabag na gumagalaw paikot sa bahay. Skrieted. Isa sa mga lalaki sa grupo, si Marco, ay kumuha ng itak mula sa kusina. "Kung papasok yan, lalaban tayo," nanginginig niyang sabi. Sa isang iglap, may malakas na kalabog sa bintana. Bag! Nakita nila ang isang mukha. Mahaba ang dila, pulang-pula ang mata, at nanlilisik na nakadikit sa salamin. Dahan-dahang nilalamon ng ngiti ang buong mukha nito habang pumapalo ang mahahabang kuko sa bintana. "Ana, Kaylin, lumayo kayo dyan!" Sigaw ng ama ni Brian. Nagkagulo sa loob. Si Ana at Kaylin ay nagkubli sa ilalim ng lamesa habang ang 3 lalaki ay humarang sa pinto. Biglang bumagsak ang isang nilalang mula sa bubong, diretsong sumubsob sa harap ng pintuan at sinubukang ipasok ang kamay sa siwang. Ramdam ni Ana ang panginginig ng sahig at ang amoy ng dugo na parang mula sa isang patay na hayop. Malapit na silang makapasok, sigaw ni Marco. Walang nagawa ang lahat kundi humawak sa isa't isa at magdasal. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may marinig silang tinig mula sa labas. Matanda, paos at puno ng galit. "Tumigil kayo." Lumabas mula sa dilim ang isang matandang babae na may dalang bote ng langis at lumang krus na kahoy. Agad siyang sumigaw ng mga salitang hindi nila maintindihan. Sa bawat bigkas niya, umaatras ang mga aswang, umiiyak ng kakaibang sigaw na parang nasusunog. Isa-isa silang naglaho sa dilim ng kagubatan hanggang sa muling maghari ang katahimikan. "Sa isla namin," wika ng matanda, "hindi lahat ng ngiti ay kaibigan at hindi lahat ng bisita ay nakakaalis." Nagkatinginan sina Ana at Kaylin at sabay nilang naisip baka hindi na sila muling bumalik dito.